mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahat ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang sensitive ka ba sa kasalanan. So yung concept natin ngayon dito is blameless. Then ang scripture natin ngayon is Job chapter 1 verse 1 na sinasabi, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. Sa Tagalog, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Job o Job. Ang lalaking ngayon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. So yung katuruan natin ngayon is number 1. Being blameless requires sensitivity to sin. So sinasabi ito na yung pagiging blameless ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa masamang gawain. Kundi pa rin na rin sa pagiging sensitive sa kasalanan, no? Ang pagkakakilanlan ng mga pagkakamaling ginagawa natin, kahit na ito'y maliit o ituturing mo na iba bilang hindi seryosong kasalanan. Ang may malasakit sa kasalanan ay may pusong alerto at mulat sa mga panganib nito. So, being blameless requires sensitivity to sin. Next, being blameless means fearing God. So, ang takot sa Diyos ay hindi takot sa Kanya bilang isang mapaghiganti, kundi isang malalim na paggalang at paghanga sa Kanyang kabanalan at katarungan. So, meaning to say, may pagkakaroon ng paggalang sa Kanyang opinion at higit sa opinion ng ibang tao. Ang takot sa Diyos ay nagsisilbing lakas sa paggawa ng tamang desisyon. So, being blameless means fearing God. Number 3 is, being blameless is walking with God. So, ang paglakad kasama ni Jesus Christ o ni God ay nangungulog ang pagiging malapit natin sa Kanya, kung saan ang Kanyang kalooban ang gumagabay sa ating mga desisyon at action na ating ginagawa. So, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, kundi ang ating aktibong paghahangad ng katuwiran sa pamagitan ng pagiging malapit natin sa ating Panginoon Diyos, sa pamagitan sa panalangin, sa salita, at syempre sa pagsunod. So, being blameless is walking with God. So, bilang application po, number 1, hate sin is everything evil. So, ang pagkakahit natin sa kasalanan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas, no? Kundi ang pagkakaroon ng matinding pagtuya sa anumang anyo na kasalanan, sapagkat alam natin na kung gaano ito makakasira sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos at syempre sa iba pa. Isang pananaw ito kung saan tinatanggihan mo ang lahat ng labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, kapag ikaw naharap ka sa mga tukso tulad ng paninira sa iba, paggawa na masama, hindi mo lang ito iwasan, kundi ito itakwil mo, i-hate mo, dahil sa pagnanais mong mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, hate sin is everything evil. Next, examine your heart regularly. So, meaning to say, ang pag-exam natin sa ating puso ay nangulugang tapat sa pagtatanong sa iyong sarili. Kung may mga kasalanan ka na hindi mo napapansin o napapansin man ng iba pero hindi mo tinutukso, ang regular na pagkusuri natin sa ating heart ay tumutulong sa atin na mananatiling tapat at hindi madala ng ating kasalanan. So, bago ka matulog, naglalaan ka ng oras para magdasal at suriin yung araw mo kung sa bawat vision o galit, salita, syempre tinutukoy mo kung saan ka nagkamali at humihingi ka ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon Diyos. At syempre humihingi ka rin ng lakas na magbago. So, examine your heart regularly, and lastly, make your heavenly Father proud. So, yung paggawa ng iyong amang nasa langit, ang ating heavenly Father na proud, ay tungkol sa paggawa ng mga desisyon na nagpapakita ng paggalang, pag-ibig at pagsunod sa Kanya. So, gusto mo makita na masaya siya sa iyong buhay at sa iyong pamumuhay. So, dito na, sa bawat hakbang sa buhay mo, pinipili mong mamuhay ayon sa kalooban at turo ni Jesus Christ. Maging sa mga maliit na bagay tulad ng pagturo sa kapwa, pagpapatawad at pagiging tapat, no? Ang layunin na yun ay lumilikha ng buhay na magbigay ng kaliguran sa ating Panginoon Diyos. So, make your heavenly Father proud. So, ayun namin ako today's daily devotion. Normal, tulungan kayo, ma-share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.